Magandang araw mula sa Diskurso on Air. Welcome sa Diskurso Totoo. Balitang diretsahan, totoong usapan. Ako si Benj Ramos at silipin natin ang mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Ano nga ba ang mga balita ngayon? Pag-usapan natin yan. Mga overpriced na farm-to-market roads, 10 billion ang nakulimbat. PNP handa na raw harapin ang taong bayan na mga magpoprotesta. At panibagong twist sa ICC bruhahan ni Duterte, hindi raw siya papayagan ng indefinite adjournment. Farm-to-market roads or FMRs overpriced daw up to 70%. 10 billion na ang nawala. Saan ito napunta? Sunod-sunod na naman ang mga lumalabas na katiwalian sa gobyerno matapos nga itong shocking na bilyon-bilyong flood control projects. Ngayon naman, farm-to-market roads na naman ang napapansin. Ibinunyag ni Senator Gatchalian na mahigit 10 billion worth of FMR projects noong 2023 at 2024 ang overpriced. May markup na umaabot ng 70% at may mga proyekto raw sa Tacloban na nagkakahalaga ng mahigit 348,000 pesos kada metro. 23 times itong mas mataas kumpara sa mga DPWH standard na 15,000 pesos lang. Ang nakakakilabot dito, maraming kontraktor ng FMR projects ang parehong nakakuha din ng ganun kalalaking flood control contracts katulad ng EGB Constructions, Hightone, Road Age, mga pamilyar na pattern ng overpriced projects ng DPWH. Sunod-sunod ang ganitong mga anomalya at hanggang ngayon wala pa ring malinaw na pananagutan sa flood control scandals. Ang tanong tuloy ng marami, kung ganito kalaki ang markup sa mga farm-to-market road projects, gaano kaya kalaki ang perang napupunta sa ibang proyekto? Isa na itong pattern at malinaw na may connection sa mga nakaraang flood control anomalies. Dapat bang antayin pa nating mas marami pang makorap bago tayo umaksyon? PNP, naka-alerto na sa weekly anti-corruption protests. Sunod-sunod na ang protesta sa kalsada dahil galit na talaga ang sambayanan. So matapos nga itong trillion peso march noong September 21, nag-anunsyo ang mga grupo ng weekly rallies tuwing Biyernes bilang build-up sa nationwide rally sa November 30. Matatanda ang bago pa nito, marami na ring rallying nangyari katulad nung sa Luneta, yung tinawag nilang Baha sa Luneta, kung saan nagtipon-tipon ng masa at nagmarcha sa Ayala Bridge at Mendiola Peace Arc papunta sa Malacanang. At ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., naka-alerto na mga pulis sa Metro Manila at handa sila sa anumang magiging aberya. Pero sino nga ba ang mga nasa kalsada kundi mga ordinaryong mamamayan lang naman naggalit sa mga anomalyang ito, mga apektado sa mga korap na mga proyekto ng gobyerno? Pero bakit may mga estudyante pa na nahuli nung nakaraan kasama na ang 80 na mga menor de edad? Agad namang nag-react ang Kabataan Party List hinggil dito at tinawag ang hakbang ng mga pulis bilang state harassment. At ito ang malinaw, ang mga nagpoprotesta ay hindi lang nanggugulo lang. Sila mismo ang biktima ng sistema. Sobrang dami ng mga nahuhuli nagpoprotesta pero hanggang ngayon, ni isang nangurakot ay hindi napapanagot sa korupsyong kanilang ginawa. Parang sinasabi lang ng gobyerno na mas pinoprotektahan pa mga magnanakaw kesa sa kaban ng bayan. Kung walang katiwalian, edi hindi sana magkakaroon ng mga galit sa kalsada. Kaya ang tanong ngayon, bakit parang mas mahigpit pa yung mga pulis sa mga mamamayan kesa dun sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon? Bakit nagpaulan ng mass arrest, mga sabpina at mga warning pero walang ni isang sangkot sa korupsyon ang nahatulan? Hindi ba unfair yun? Parang binibigyan nila ng priority na pigilan yung mga nagagalit sa nangyaring korupsyon kesa lutasin mismo at alamin kung sino ang mga may sala na galing naman din mismo sa gobyerno. Isang bagong twist sa ICC proceedings laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hiling ng kampo ni Duterte,
isang indefinite adjournment. Gusto nila ihinto ang mga proceedings at trial na walang kasong petsa kung kailan ulit magre-resume. Kasi sabi nila, hindi daw kaya ni Duterte na humarap gayong may pinagdadaanan siyang mga health concerns. Pero hindi pumayag ang Office of Public Counsel for Victims or OPCV. Sabi nila, kulang ang basehan. Hindi sapat ang mga dokumentong isinabmit ng depensa para i-grant ang kanilang request. Hindi rin naman nila basta-basta binabaliwala ang kalusugan, no? Pinayuhan din naman sila ng korte na suriing mabuti yung mga medical records ni Duterte at mag-appoint ng mga independent expert para alamin kung fit ba talaga siyang humarap sa mga proceedings. May urgency daw ito para maiwasan ang anumang mangyayaring delay. Sabi ng OPCV, hindi lang naman ito tungkol kay Duterte na para bang siya yung main character dito. Paano naman yung mga biktima, yung mga pamilyang humahanap ng hustisya, pati yung international community na gustong makita kung paano gumagalaw ang kasong ito. Kasi hindi lang naman ito simpleng krimen. Ito ay isang crime against humanity. Siyempre, big deal yun. Usap-usapan nga sa online, kung may ganitong prosesong ICC, paano naman kaya sa local systems? Pantay ba ang pagtrato sa lahat? O merong nilulutong special treatment sa mga nasa taas? At yan ang mga mainit na balitang hatid natin ngayon mula sa farm to market roads na overpriced at sa sunod-sunod na mga protesta ng taong bayan na tila prioridad ng pulis kesa hulihin yung mga nangungurap. Hanggang sa ICC proceedings laban sa dating Pangulo. Tila sa sistema mas malinaw kung sino ang may mas kapangyarihan kesa dun sa kung sino ang dapat managot. Salamat sa pagsama sa akin sa Diskurso Totoo, Balitang Derechahan, Totoong Usapan. At huwag kakalimutang i-like itong video, mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-follow nyo rin kami sa aming social media, sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Diskurso on Air. Pwede rin kaming bisitahin sa aming website, diskurso.ph. Muli, ako ang inyong host na si Benj Ramos at patuloy kaming maghahatid sa inyo ng mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa muli nating diskurso.